Sa puntong napapanood mo ang episode na ito, tinatayang aabot na sa humigit kumulang 1,300 katao ang patuloy na nawawala at pinangangambahang patay na sa puntong ito. Kabilang ang hindi bababa sa 700 dayuhan matapos lamunin ng dambuhala at nakapamininsalang flash flood sa China at Nepal boundary noong Miyerkules. Sa nakalap na datos ng Team Haunted History, umakyat na sa mahigit 350 katao ang bilang ng nasawi sa gawin ng Nepal. Habang patuloy pa rin sa puntong ito ang search and rescue operations, ngunit nahaharap naman ng mga rescuers sa matinding problema dahil na rin sa kawalan ng komunikasyon, kuryente at sapat na resources. Sa mga balita, nagbabala ang state media ng China na may posibilidad ang malalakas na pag-uulan sa susunod pang 3 araw, kung kaya't hindi pa umano dito nagtatapos ang banta o panganib ng muling pagguho ng lupa at may malaki pa ring posibilidad na mabuo ang isang bagong lawa na maaaring magdulot ng panibagong serye ng landslide, mudslide at flash flood. Samantala, ang mga gumuhong lupa na animoy liquid concrete sa unang pagragasa sa viral ngayon na mga videos ay nagsisilbing pansamantalang dam na nananatiling hindi matatag at maaaring biglaring bumigay anumang oras. Marahil ay hindi lingid sa kaalaman ng ating mga ka-haunted history at aming i-assume na inyo nang napanood ang serye ng mga dramatikong kuha mula sa lugar. Makikita ang napakalakas na agos ng tubig na tila nangangalit na bumababa at rumaragasa mula sa kabundukan. Nilamon nito ang mga maliliit na villages habang maraming tulay at iba pang infrastruktura ang tuluyang naanod at nawasak na siya ngayong dahilan upang tuluyang maging isolated ang mga nasalantang lugar at ang matinding epekto ay hindi agarang mahatiran ng rescue operations. Sa impormasyong nakalap ng Team Haunted History, wala pang 22 oras matapos ang unang sakuna ay nakarating na ang mga Chinese emergency responders sa Guirong Port na isa sa mga lugar na pinakamalubhang tinamaan ng sakuna. Kasama sa unang batch ang 140 rescuers, gayon din ang isang Mi-171 helicopter na idinisenyo para sa mga operasyon sa matataas na lugar. Sa gitna ng pagkawasak, patuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Habang nananatiling banta ang ulan, muling pagbuho ng lupa at ang volume ng tubig na maaaring muling rumagasa anumang oras. Ayon sa US Geological Survey, glacial collapse ang nasa likod ng nasabing sakuna na naganap isang maaraw na umaga, kung kaya't ang lahat ay nagitla na ayon pa sa mga panayam ng mga survivors ay sadyang walang warning. Dagdag pa ng US Geological Survey, nangyayari ang glacial collapse kapag ang isang malaking bahagi ng yelo mula sa glacier ang humihiwalay o tuluyang nawawasak at kalaunan ay bumabagsak pababa sa kabundukan at saka natutunaw. Subalit ito nga lamang ba ang pinakadahilan sa mistulang pagpapakita ng puwersa ng kalikasan? Ilang segundo lamang ba ang pagitan ng katahimikan at trahedya? Kapag rumagasa pababa ang pinaghalong lupa, tipak na mga bato at naipong katubigan, may oras pa kaya para makatakas?
Panoorin at pakinggan ang episode na ito. Ako po si Red at ito ang ayon sa isang paunang pagsusuri ng International Center for Integrated Mountain Development na nakabase sa Kathmandu, walang nakitang anumang anomalya mula sa panig ng China, partikular sa lugar na malapit sa boundary. Bagamat samut-saring teorya ng mga eksperto ang umiere sa puntong ito at habang balitang-balita sa bawat panig ng mundo ang kaganapang ito, isa ang itinuturong tiyak. Habang patuloy na umiinit ang mundo ay lalong nalalagay sa panganib ang Nepal na hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na isang bansang itinuturing ng hotspot para sa mga sakunang mas pinalalala ng climate change. Unti-unti nang natutunaw ang malalawak na bahagi ng yelo sa kabundukang nasa boundary ng China at Nepal, habang ang dating matitibay na rock slopes ay nagiging mas marupok at hindi na daw ganoon katatag dahil sa bigat na mga tipak ng yelong kumakalas sa mga glacier. Habang natutunaw ang mga glacier at napupuno na ng tubig ang malalaking lawa sa matataas na bahagi ng bundok na Animoy Catch Basin, maaaring biglang kumawala ang mas malaking volume ng tubig mula sa mga ito, lalo kapag sumasapit ang tag-init hanggang sa rumagasana ng tuluyan pababa sa mga lambak. Higit pa rito, ang climate change ay nagdudulot na ng mas matitindi at mas malalakas na pag-uulan. Isang kondisyon na mas lalong nagpaparami sa naiipong tubig sa mga nabanggit na lugar. Ngunit halos kasabay nito, isang dambuhalang avalanche ng pinaghalong yelo at mga bato hanggang sa isang napakalaking pagguho na ng lupa ang rumagasa pababa sa gilid ng bundok at bumagsak sa Lendecola River na isang mas maliit na river system ng Botekoshi River. Ang ilog na ito ay nagmumula umano sa China at siyang dadaloy naman patungo ng Nepal at sa malalalim na bangin bilang falls. Bandang alas 8:37 ng umaga, lokal na oras, unang naiulat ng US Geological Survey ang pagyanig sa rehiyon. Noong una, itinuturing itong isang magnitude 4.4 na lindol sa kahabaan ng Nepal at China boundary sa ilaga ng Kathmandu. Kalaunan ay nilinaw ng US Geological Survey na hindi pala ito isang lindol. Hindi isang lindol ang sanhi ng pagyanig, kundi ito ay dulot umano ng mismong pambihirang lakas ng pagguho ng lupa na siyang lumikha ng pagyanig at naitalang katumbas ng magnitude 5.2 na lindol. Sa madaling salita, hindi pala lindol ang nagpasimula sa pagguho ng glacier. Ang pagguho mismo ang lumikha ng pagyanig na napagkamalan nilang lindol. Ayon pa sa teorya ng mga siyentipiko, ang landslide na rumagasa ay magkahalong yelo at bato at habang papabagsak mula sa bundok ay mas marami pa itong isinama at tinangay na sediments na maaaring matagal nang rumupok dahil sa labis na pagkakasipsip ng tubig na galing sa matinding pag-uulan na dulot ng monsoon. Ganito rin ang pinaniniwalaan ni Daniel Sugar, isang geologist mula sa University of Calgary sa Canada na kabilang rin sa US Geological Survey. Sa panayam sa kanya ng CNN International, sinabi nitong ang Nepal na kabilang sa mabilis na umiinit na rehiyon ng Himalayas ay tahanan ng libo-libong glaciers. Habang patuloy na tumataas ang temperatura ay unti-unti ring natutunaw ang mga ito kasabay ng paghina ng mga lupa sa mga kabundukang nakapaligid sa kanila.
Kaya kapag natutunaw ang mga naturang nyebe, maaaring pumasok ang tubig sa maliliit na bitak sa glacier at sa mga bato ng bundok. Ito ang magbubunsod na sa paglipas ng mas mahabang panahon, maaari nitong pahinain ang mga ito. Ngunit kahit may mga teorya na patungkol sa nangyari, ay hindi pa rin sapat ang mga ito para makapagbigay ng tiyak na kasagutan. Dagdag pa ni Sugar, maaaring abutin pa ng linggo o maging ilang buwan bago tuluyang matukoy kung ano nga ba talaga ang naganap sa kabundukan ng Nepal. Bukod sa mga naunang nabanggit, ang Nepal ay sadyang vulnerable in nature sa kung tawagin ay glacial lake outburst. Isang mapanganib na kaganapan na kung saan ang malalaking lawa na nabubuo mula sa mga natutunaw na mga glacier ice ay napupuno ng husto hanggang sa tuluyang bumibigay ang lupa o ang yelong nagsisilbing harang sa mga ito. At kapag nangyari iyon, raragasa pababa sa matatarik na kabundukan ang napakalaking volume ng naipong tubig kasama ang mga bato, putik at iba pang debris. Ipinaliwanag naman ni Dorothy Heinrich, isang researcher mula sa University of Reading sa United Kingdom, na sa mga bulubunduking lugar, maaaring napakakitid ng mga daluyan ng ilog at sa oras na may humarang sa mga makikitid na daluyang ito katulad ng avalanche o landslide ay maaaring mabilis na maipon ang napakaraming tubig. At kapag tuluyan ng bumigay ang humaharang sa mga ito, ang effect, maaaring rumagasa ng napakabilis ang tubig na nagiging sanhi ng biglaan at mapaminsalang pagbaha. Ganito rin ang ibinahagi ni Tom Robinson, isang senior lecturer sa University of Canterbury sa New Zealand, at ayon sa kanya, maituturing na mga ordinaryong dam ang mga natural na harang na yelong ito. Bilang halimbawa, inihalin tulad niya ito sa Hoover Dam. May napakalaking lawa sa likod nito, ngunit kapag bigla itong nawala ay wala nang pipigil sa tubig na naipon, kaya maaaring rumagasa pababa sa isang lambak at lilikha ng napakalaking agos o alon ng pagbaha hanggang sa kapatagan. Mas lumalaki rin ang panganib dahil habang patuloy na bumibilis ang pagkawala ng yelo sa mga glacier ng Hindu-Kush-Himalaya, isang malawak na rehiyong kinabibilangan ng Nepal dahil batay sa recent research, dumoble ang bilis ng pagkawala o pagkatunaw ng mga yelo mula noong taong 2000 sa nabanggit na lugar. At dahil dito, nanganganib ang halos 2 milyong taong nakatira sa mga lugar na nasa ibaba ng mga glacier. Noong nakaraang taon, naganap ang tila kaparehong pagbaha sa parehong rehiyon na iniuugnay ng ilang eksperto sa glacial lake outburst sa kalapit na Tibet. Ngunit sa katunayan, may mga eksperto na naniniwalang maliit lamang ang posibilidad nito dahil kung pagbabasehan ang nabanggit ng isang propesor ng geomorphology sa Freie Universität Berlin sa Germany na si Wolfgang von Hart, malinaw mula sa mga nakalap niyang satellite images na bago nangyari ang sakuna, walang malalaking lawa sa itaas ng dinaanan ng baha, kung kaya't naniniwala siya na maaaring maialis sa mga posibleng dahilan ang isang glacial lake outburst.
Kung pagbabasehan naman ang pagsusuri ng CNN weather sa satellite data at mga records mula sa weather stations, hindi maituturing na naging malaking bahagi sa naganap na sakuna ang mga kamakailang kondisyon ng panahon sa lugar. Sa nakalipas na isang linggo, walang naitalang malawakang buhos ng matinding ulan sa mga lugar na malapit sa apektadong rehiyon at dito tila mas naging komplikado ang sitwasyon. Kung pagbabasehan lamang ang ilang pagsusuri, ang occasional rains na sinabayan pa ng pagkatunaw ng mga yelo nitong mga nakaraang buwan ay maaaring nagdagdag sa dami ng tubig na dumadaloy sa mga ilog nito. At dahil dito, mas mataas na ang level ng tubig sa mga ilog bago pa man dumating ang mga sunod-sunod na pag-uulan. Ayon kay Hatim Sharif, hydrologist sa University of Texas San Antonio, sa oras na rumagasa sa iyong direksyon ang flash flood o mudslides na katulad sa nakunang viral videos, maaaring huli na ang lahat at tanggapin mo na nga lamang daw ang iyong katapusan. Dagdag pa niya, hindi sapat ang pagtakbo para makatakas, gayon din ang pagsakay sa sasakyan at pagharurot papalayo dahil maaaring hindi rin daw ito makatulong. Paliwanag ni Sharif, ang napakabilis na agos o ragasa ng pinaghalong mga elementong ito na tinawag pa nga niyang liquid concrete ay maituturing na deadly combination. Ayon sa mga eksperto, tinatayang aabot sa bilis na 100 miles per hour o katumbas ng 161 kilometers per hour na kung ikukumpara upang mabigyan lamang daw tayo ng visualization ay katulad ng bilis ng pagpapatakbo ng kotse sa ganitong speed limit. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging maaaring maging ligtas na hakbangin ay ang pag-akyat sa mas mataas na lugar na hindi bababa sa 6 na metro ang taas. Samantala, isa sa mga isinusulong na posibleng long-term remedy upang hindi na muling mangyari ang trahedya ay ang pag-i-install ng mga river level gauge at mga aparatong sumusukat sa pagtaas o pagbabago ng level ng ilog na siyang makapaghahatid ng impormasyon sa mga otoridad ng real time at kalaunan ay makapagbibigay din ng warning signal sa mga residente sa pagitan ng 20 hanggang 30 minuto bago dumating ang panganib. Sa puntong pinoproduce ang episode na ito, sa pinakahuling tala galing sa Reuters, aabot sa 288 na Indian nationals ang patuloy pa ring hinahanap habang 65 naman ang nawawalang dayuhang Amerikano. Ilan pa sa mga missing foreign nationals ay ang mga sumusunod. Sa panig ng Malaysia, aabot na sa 51, 33 sa United Kingdom, 35 sa Australia habang 25 naman sa Canada. Wala namang naitalang Pilipino ang nawawala o nasawi dahil sa naturang trahedya. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating diskusyon ukol sa malagim na ice rock avalanche na naganap sa Nepal, sa kung ano ang posibleng naging sanhi at mga huling kaganapan ukol rito. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan ng komento o dagdag na mga impormasyon. Gayon din ang pag-iwan ng mga suhestyon sa mga susunod ninyong nais na ma-feature dito sa channel na ito. Pindutin din ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red, ang boses sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Pulang Likido Animated Horror Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories.
Hanggang sa muli.